First time nga ni Ate Helen mag-intramural at saktong-sakto naman na day off ko today. Dahil kung hindi ay naku baka hindi siya nakasama dyan. Dahil magpaparada nga sila at kailangan kasama yung parents ng kinder. Dahil sa edad nga nila ay baka hindi maiwasan magtakbuhan sa kalsada. Kaya kailangan talaga akay-akay sila habang nagpaparada. 7 a.m. nga sila nag-start ng parada pero grabe na yung init. Na talaga namang napakasakit na nga sa balat at umaangal na nga dyan si Ate Helen. Tapos nakalimutan pa namin magdala ng payong. Fast forward at dito na nga tayo sa Yale ng mga kinder. At ito talaga yung pinakahihintay ko sa lahat, yung mag-perform sila sa stage. At first time nga ni Ate Helen mag-perform dyan at sumayaw. Hindi na yata sabay-sabay. At nang wala na silang masyadong ginagawa sa school ay pinaalam ko na siya sa teacher niya. Dahil pupunta nga ako ng bayan at may lalakarin ako kaya sinama ko na rin sila ng tita niya. At dahil marami pa siyang tokens na natira noong nakaraan kaya ayan dinaan ko na rin sila dito sa Walter para naman magamit nila. Tapos naggrocery na nga rin ako ng konti kung ano lang naman yung pangailangan namin sa bahay araw-araw. At ito naman sa Ate Helen ay willing-willing sumakay dito sa pushcart. Nakakatuwa nga ang batang to dahil kapag mahal yung gusto niya ay hindi na nga niya ipipilit ipabili sa akin. Sabi ko bawi na nga lang ako soon. At habang bata pa nga siya ay pinapaunawa ko sa kanya yun. Kaya sabi niya ay ice cream na nga lang daw at dyan ay masaya na nga siya. Pauwi na nga pala kami ng mga oras na yan pero dadaan pa kami sa papa niya. Hindi ko nga laang na-videohan dahil hinabilin ko nga siya dun saglit dahil may binili lang ako sa palengke. Dahil hapon na nga kami nakauwi pagkatapos ko magluto ay naglaba naman ako. Simula na nagkatrabaho talaga ako ay halos gabi na talaga ako naglalaba. Paano ba naman kulang na kulang yung oras ko sa araw sa pag-iintindi at sa paglilinis pa lamang ng bahay? Natambakan nga ako ng mga labahin dyan pero pinilit kong tapusin yan dahil nakakairita sa mata kapag marami kang labahin. Tapos sira pa yung dryer namin kaya hiniram ng asawa ko yung dryer muna ng ina. Dahil napakahirap talaga magpatuyo ng sinampay kapag hindi naman mainit yung panahon. Nakatulog na nga dito sa sala si Ate Helen buti na nga lang at napakain ko siya ng maaga. At habang pinapaikot ko pa yung ibang labahin sa washing, nagtutupi naman ako dito ng mga tinanggal ko sa hanger. Ewan ko ba at ugali ko na talaga na saka ako magtatanggal ng mga damit sa hanger kapag gagamitin ko na ulit. At nang ilalagay ko na nga yung mga damit kong tinupi sa damitan ni Ate Helen ay nako, ito na naman yung bumungad sa akin. Dati papa niya lang yung ganito at ngayon nga ay nadagdagan pa. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. Bye and God bless.